Di ba nga po may kasabihan na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Ang adik ay posibleng takot din sa kapwa adik. Ganun yun, Guanzon. Isa ka pa eh. Oh, talaga lang, dito sa sinabi mong ito, mukhang baliktad to eh. Kasi mas paniniwalaan ng mga tao, totoo, na noong panahon ni Digong, maraming takot sa kapwa adik. Maraming takot sa kapwa drug lord. Sila ang nagtatakutan. Hindi yung mga taong wala namang kinalaman sa droga. Yung mga idolo, umiidolo kay Digong, lahat yan. Lahat yan. Yung mga nahuli dati pa, lahat yan ay makadigong. Lahat yan ay maka Duterte. Yung mga lulong sa drugs nung mga panahon ni Digong, lahat yan ay idolo si Digong. Na sa bandang huli, natakot kay Digong. Yun ang totoo. Pero yung mga kababayan natin, paano matatakot? Eh wala naman tayong ginagawang masama. Adik ang takot na takot daw. Totoo yun. Takot talaga ang adik sa kapwa adik. At ngayon daw, kahit wala pa, partida wala pa daw, takot na daw yung mga kawatan kay Sara Duterte. Wow! Alam mo ba kung sino yung mga totoong kawatan sa gobyernong ito? Kanino konektado? Nasa paligid lahat ng mga Duterte yung sinasabi mong kawatan, kung kagwanson. Hindi mo alam yan? Oh, sino ba ang nasasala ngayon sa impeachment case? Sino ba ang mga kakasuhan ng ombudsman at ng DOJ? O di ba? Mga nasa paligid ng mga Duterte, so lahat ng kawatan ay mga taong Duterte. Hindi mo ba alam yan, Guanzon? Ba't naman matatakot sa yung mga anong gusto mong sabihin? Na yung mga against kay Sara Duterte, yung mga kawatan? No. Mali ka dyan. Maling-mali ka dyan. At sa puntong ito, katawa-tawa yung ganito mong pahayag na nung panahon daw ni Digong, adik ang takot na takot at ngayon mga kawatan ang takot na takot kay Sara Duterte. Ang totoo niyan, si Sara Duterte ang takot na takot sa sarili niyang multo. At kayong mga nasa paligid na si Sara Duterte na totoong kawatan, yan, dyan kayo natatakot na baka hindi makapwesto si Sara Duterte, wala nang puprotekta sa inyo.